Sa isang turista, mahalaga raw dapat na may datnan na pagkakakilanlan ng isang lugar. Sa Coron Island, nag-uumpisa ng dumagsa ang mga turista na kayanan nitong mapanatili ang buhay probinsya. Hi po. Magkano ba to? 30? Ito, bibingka. Gusto ko yung bibingka. Buhay na sadyang patok sa panlasa ng mga tulad ni Will. Kaya di nakapagtatakang banyaga man o lokal na halina sa islang ito. Noong 1999 nang unang bumisita ang pamilya ni Eileen sa Coron. Ang probinsyang ito wala pang bahid ng anumang modernong pamumuhay. Probinsya na, payak na probinsya na. So wala pa itong mga konkretong wala. masyado? Ano lang yan, yung main road, tapos yung mga bahay, yung maliliit na bahay na kubo. Konti pa lang tao. Tapos kita mo dito yung, yan, yung dapat kita ngayon na mga na dagat, tsaka bundok. Dahil daw sa simpleng buhay noon, naengganyo silang manirahan dito. Pero makalipas ang 2 taon, pansin na nila ang unti-unting pagdaloy ng turista. Trabaho kayo. Kaya naisipan nilang makisalo sa tila umuusbong na turismo sa islang ito. 2009 nagtayo sila ng restaurant. Sa umpisa, 20 katao lang ang kaya nilang pagserbisyuhan. Ngayon, kailangan na nilang lumipas sa ibang lugar para pagsilbihan ang tinataya nilang mahigit sa 60 customer. Pero hindi siya doble, parang... Trumiple? Oo, 4 times. Oo. Then, kung meron ng mga cruise ship, ang dating daungan na puro sa mga batel, napalitan na naglalakihang cruise ship tulad nito. Galing pa ito sa Hong Kong. Dala-dala ang mahigit sa 500 turista. Di lang para maglibot, kundi para tangkilikin din ang mga lokal na negosyo. Ang pantalan sa Coron walang hinto sa pagtanggap ng mga turistang maglalayag sa iba't ibang isla sa palibot. You know, a beautiful place here. I think all Filipinos should come in, you know. Yeah. Or even the world come over here to come and dive Coron. Ang Coron kasi kilala sa kanilang mga diving site. Sa kaibuturan ng mga karagatan nito, makikita ang mga kasaysayan, barkong pinalubog ng ikalawang digmaan. Animoy mga pira-pirasong kwento na pinagtagni-tagni ng mga tourist diver. Lumalago po ngayon, lalo na ngayon po summer na, para summer na po. Talaga pong nakita ko po talaga na medyo mabilis at patuloy yung paglago ng mga turista dito po sa bayan ng Coron. O kasama na rin po yung Pulyon. Si Lily Mama kaisang mangingisda pero dahil na rin sa agos ng mga bisita, pinili niyang magmaniobra na lang ng tulad nitong tour boat. Pero aminado siyang apektado rin ang mga mangingisda o piskador dahil sa mga naglalayag na bisita. Piskador, nagreklamo din kasi nga medyo mas marami na yung tourist na pumapasok sila. At yung mga area na dapat anuhan ng mga piskador, medyo nawawala na sa kanila. At yung mga piskador lumalayo na po dahil wala na nga rin makukuha. At ito pa, pinagbabawal na. Madami man ang mga turista, hindi daw nangangahulog ang dagdag kita ito sa lahat. Kinakabuhay ng mga maliliit na tao dito, yung nangingisda. Dahil sa turismo nga talaga pong, hindi naman sila marunong makipagharap sa turismo na para tatrabaho sila doon. Kumpara din nga sa amin, pinaglalaban din namin na sana po bigyan din po ng chance din yung piskador na talaga makapaglaot din sila sa area nila. So saan na sila umaarya dito sa... So bali po, nagdadayo na lang po sila sa ibang area na hindi po bawal. Kaya medyo malayo na po yung kanilang... So pag sinabing hindi bawal, sa labas pa ng mga linya sa labas ng po isla yun. na yan? Malayo na po talaga. Sadyang bumilis na raw ang pagbabagong anyo ng probinsya. Kung mapapansin ninyo, sobrang dami na nasasakyan ngayon dito. Nung una kami nagpunta rito,
ilang peraso lang ang tricycle. Ilang piraso para matigliliman lang. Konti lang sila, hindi pa sila abot ng 100. Ngayon yata, nasa 500 kung hindi ako nagkakamali. Dito sa Coronero, kita pa dito? Isa na si Tonton sa nadaluyan ng biyaya ng turismo. Tiba-tiba daw siya kapag merong turistang nag-arkila sa kagaya niya para sa isang town tour. 300 po agad yun sa isang oras. So, pag dito po sa amin, siyempre, minimum po 10-10 lang. Kung dati-rati daw parang bungi-bungi ang kalsada, ngayon, planchado na ang daanan. Naging ano ba, mas matraffic nung medyo lumaki yung numero? Opo. Nagdami po kasi yung sasakyan eh. So ngayon, nasimento na, nagdagsa na po yung mga turista. Diba? At saka napaganda na, marami ng mga hotel. Ganyan. Ang dating family house ni Van ngayon isa ng hotel compound. Nag-umpisa lang ito nang minsay may kumatok sa kanilang dalawang banyaga sa kanilang family house dahil sa limitadong hotel noong dekada 80. Sinabi nila sa grandparents ko that Coron someday will be a big tourist destination. At mukhang hindi nagkamali ang mga banyagang bisita sa bahay nila. Nang mapalaki ang Busuanga Airport, hindi na sila nawala ng customer. And nagkaroon na ng mas malalaking propeller planes na before wasn't really interested. Kayangan Lake, one of the destinations here, before doesn't have steps and handrail. Kung nooy naglalaro lamang sa 38,000 ang bilang ng mga turista dito, ngayon nasa 118,000 na. Ang bentahe ng Coron ng mga lawa nitong halos kristal sa linaw at mga islang hitik sa nakamamangang limestone formation. Sa Barracuda Lake, sumisikip na rin ang trapiko ng mga turista. How was your experience? Nice, really nice. Is this your first time in the Philippines? Yes. And what can you say about it? Oh, it's amazing. I like it. Lots of nice dive spots. And people are very friendly. Bagamat wala itong sinabi sa dami ng turista kumpara sa Baguio at Boracay, marami pa rin ang nangangamba sa daloy ng mga bumibisita. Sa gilid-gilid ng pantalan, tila mapapansin mo na ang mga lumulutang na basura. Currently, ito po yung pinagtutuunan ng Sangguniang Bayan, yung pong paggawa ng isang resolution na maglilimit sa carrying capacity per destination. Batid nila ang mga nararanasan ngayon ng iba pang tourist destination sa bansa. Overcrowding, overdeveloped, at mga basurang nagtatambakan na rin. Sa ngayon po, iba't ibang mga regulations naman po ang ginagawa para po makahabol nga po kami sa development. And isang magandang halimbawa daw ng sistema sa pagkontrol ng bilang ng mga bisita ay ang ginagawa ngayon ng Kalawit. Ilang oras lang ang layo mula sa Coron. Dito kada araw di lumalagpas sa 10 katao ang pinapapasok sa wildlife safari. So, sinasabi nila yung zebra daw dito sa Kalawit, ang population niya nasa around 30 or 33. Galing sila sa Africa noong mga 1976 at isa sa mga zebra dito may sugat at malamang daw produkto yan ng pag-aaway ng iba pang mga kalahi niya. Hindi ko dati Kunti. Hawak mo muna. Oo nga po. Ang takaw niyo. Paano kasi iniiwasan din nilang malagay sa stress ang mga hayop na malayang nakakagalaw sa sanktuaryong ito? Ikaw, busog ka na. Pero kung may isang magandang sistema daw na naiambag ang Coron sa turismo ng Pilipinas, yan ay ang pagbibigay karapatan sa mga tunay na may-ari ng islang ito. Taong 2004 nang igawad sa tribong Tagbanwa ang pamamahala ng isla. Bawat desisyon tungkol sa isla kailangang ikonsulta sa mga nakatatandang lider. Ito.
Miski ang aming pagdodokumento sa Coron at ibang islang nakapalibot dito, kailangang aprubahan ng mga lider ng Tagbanwa. Naintindihan namin na mayroon na kaming karapatan dito sa buong isla. Pagkatapos ay meron mo kahit yung dagat kasama doon. Yun ang tinatawag na unsal water. Ibig sabihin, anumang kita mula sa turista at ibang pagkakakitaan sa lugar na ito, diretso sa kanilang tribo. Yung plano namin, mayroong scholarship at sharing ng barangay at saka doon sa pagprotekta ng buong isla. Ito ang buyo, ito ang app para matikman niya. Kaya naman malaya nilang naisasabuhay ang sinauna nilang pamumuhay. Protektado ang kanilang mga kultura at tradisyon. Nakikita mo ang lahat ng tao dito. So para sa mga turista, tulad ni Will na bumibisita sa ganitong lugar, mahalaga yung ganitong karanasan kasi gusto nilang maranasan yung pagnganga. At Will, anong nararamdaman mo? Nganga. Nganga. Bagamat bukas silang tumanggap ng mga bisita, di pa rin daw nila kayang yakapin ng mabilis na pagbabago. Natatakot na rin kami kasi yung hindi namin kabisado ang kanilang mga ugali. Kung tutuusin, namumukadkad pa lang ang turismo sa Coron. Dumarami man ang bisita, kakayanin pang agapan ang mga problemang dala-dala ng kaunlaran. Habang ang mga dati ng destinasyon tulad ng Baguio at Boracay, may kanya-kanya mang hinaharap ng mga issue, ang mahalaga daw batid nila ang lahat at handa raw din nilang kayaning ayusin ito. Sa kabuuhan, wala namang perpektong sistema ang turismo. Dalawang bagay lang ang mahalaga. Dapat ang daloy ng kaunlaran, di lang sa lokal na pamahalaan, kundi dumidiretso din sa bulsa ng simpleng mamamayan. At ikalawa, pagkaingatan ng lugar, kultura at ating pakikitungo. Dahil ito naman talaga ang binabalik-balikan ng mga turista. Put away the traffic and the congestion, and basically what it comes down to is the experience and the people, because everyone's so friendly here. When you go up to someone and say hello, they're super friendly, and moreover, more even if they're a tourist. So, su casa es mi casa, ika nga. Tourism is everybody's business. Lahat po tayo may pakialam sa industriyang ito. Ang bansa natin ay tila isang entablado kung saan ang buong mundo'y nanonood at nagmamasid sa ating pagtatanghal. Isang pagkakamali, damay lahat. Kaya malaking bagay ang pagtutulungan ng gobyerno, komunidad at pribadong sektor. Pero wag po nating kakalimutan kung bakit tayo tinatangkilik ng ating mga bisita. Ang ating mga isla may natatanging ganda. Huwag nating hayaang tabunan ito ng mabilis na pag-unlad. Sa halip ay pangalagaan at pagyamanin ito. Ako po si Jay Orente para sa Kaya. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.